Magandang gabi po. Sa kalagitnaan ng bagyong Christine, tayo po ay lubos na nagdadalamhati sa mga paslit na nagkamatay sa baha. Nasana ang mga namumuno sa ating gobyerno? Nasaan ang presidente? Nasaan ang vice president? Nasaan ang mga senador? Nasaan kayo na mga nagpapasikat sa inyong pagkandidato? Ngayon nyo ipakita na kayo ay handang sumugod sa kabagyuhan para makatulong sa mga mamamayan. Tila wala akong naririnig. Tila napipigilan ang inyong mga sarili na sumaklolo sa mga napiperwisyo ng baha, ng kalamidad. Ano ang ginawa nyo? Kinonsinti nyo ang mga illegal quarrying, mga illegal mining, kung kaya't ito, nagalit ang kalikasan at ipinahihiwatig na sa inyo na nalalapit na. Subalit patuloy pa rin kayo sa paggawa ng mga katarantaduhan. Hindi nyo iningatan, hindi nyo inisip ang mamamayang Pilipino na maapektuhan ang inyong ginagawa. Tila yata, nag-iintay pa kayo na matapos na lagyan ng mga pangalan ng inyong mga ibibigay na donasyon. Hanggang sa ganito ba namang sitwasyon ay isipin nyo pa na ang perang inyong mga kinupit o ninakaw sa pondo ng bayan na dapat pakinabangan ng mamamayang Pilipino ay ipamumukha nyo pa na galing sa inyo? Ang kakapal naman ng mga mukha nyo. Sayang! Palibhasa ay nagsiupo kayo ng sapilitan. Palibhasa hindi kayo ginusto ng taong bayan. Kung kaya't nang kayo'y maupo, ayan ang inyong ganti. Mabagal pa sa pagong. Wala kayong kakwenta-kwenta. Ngayon, magsistakbo na naman kayo. Pero ni isa sa inyo, walang gusto na lumusong sa baha para saklolohan ang mga pamilyang lumulutang. Wala nang mga tirahan. Pati mga anak ng paslit nagkamatay. Ganyan kayo. Anong silbi na kayo'y naging mga politiko? Anong silbi na kayo'y nagsiupo sa gobyerno? Wala. Wala. Nasaan si Lito Lapid? Nasaan si Chis Escudero? Nasaan si Romualdez? Nasaan kayo? Nasaan niyang sila Bilyar? Nasaan niyang mga nagpayaman ng gusto? Nasaan? Si Sara Duterte? Nasaan? Si Marcos? Nasaan? Hindi pa kayo nakakaramdam? Hindi nyo ba nakikita ang larawan ng mga batang paslit na hilera na binibihisan habang tigas na ang mga katawan? Wala kayong mga konsensya, wala kayong mga pag-uusap. Kung hindi pa dumaan ang kalamidad, hindi kayo kikilos, pero mabagal pa sa pagong ang pagkilos na ginagawa niyo sapagkat atubili pa kayo na tumulong. Asahan kayo, no? Pero sa pagnanakaw ng pondo ng bayan, kanya-kanya kayo. Mabilis pa kayo sa alas 4. Nakakasumpa kayo. Sapagkat sa pagkakataong ito na tayo dinaluhong ng bagyo, marami na namang pamilya ang nalagasan ng minamahal sa buhay at nawalan ng tirahan. Nawa, bigyan pa kayo ng mga pagsubok ng Panginoon hanggang sa kayo'y matauhan. Salamat. At sa pagkakataong ito, nakikita ng taong bayan kung sino talaga maasahan. Ang lagi kong nakikita, ang pagdulot ni Robredo ng tulong sa mga binabaha at mga sinalanta ni Christine. Pero, ang mayayaman at mga nagpayaman sa gobyerno
hindi mo makita kahit mga anino. Yan po ang masasabi ko. Makapal ng mga mukha niyo. Wala na kayong ginawa kundi investigasyon, investigasyon. Imbestigahan niyo kung saan nanggagaling ang pagbaha. Malinaw na sa mga illegal quarrying, malinaw na sa mga pagpuputol ng mga puno, sa mga kabundukan, na inyo rin pinakinabangan, na inyo rin mga ninakaw, na inyo rin ginamit para makatipid at ng ang perang lulustayin ay maibulsa nyo sa pagpapagawa ng inyong mga proyekto. Yun ano yan? Di ba? Kayo mga senador, mga kongresista, kayo presidente, vice-presidente, matuto kayo. Dahil isang araw, kayo ang makakaranas ng dinadanas ng mga Pilipino. Salamat, mga kapatid. Yan lang po, nakakagigil sila dahil sa dami na ng mga namamatay sa baha. Okay, salamat po.